sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang napakagandang gabi sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Doray. Kasalukuyang nasa edad 35 na at nakatira dito sa Malabon. Isa akong tindera sa isang palengke dito at alam niyo ba na lahat kami ay nakatutok sa inyong programa araw-araw. Lahat kami nakasubscribe na sa Papa Dudut YouTube channel. Ganon din sa Gianna Vlogs para mapanood namin ang inyong pamilya sa inyong pagbablog. Siya nga pala, naisipan kong magbahagi ng aking kwento ng buhay at makahingi na rin po ng kaunting payo. Sisimulan ko ang kwento ko noong panahong naging kasintahan ko si Emilio. Papa Dudut, mabait naman si Emilio noong nakilala ko, pero ayaw sa kanya ng mga magulang ko dahil nga sa mahirap lamang siya. Ilang beses kaming pinaghiwalay ni Emilio ng mga magulang ko. Pero dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa kaya hindi kami natibag. At nung mga panahong yon ay napagdesisyonan na naming magtanan. Namumutla ka, Doray? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong sa akin noon ni Emilio. Emilio, may ipagtatapat ako sa iyo. 2 linggo na kasi akong delayed. Suspecha ko ay buntis ako. Pag-amin ko noon sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Pinag-aralan ko ito. Lahat ng sintomas ng pagbubuntis ay nararamdaman ko. Dagdag ko pa sa kanya. Nagulat naman si Emilio at ramdam ko na pilit lamang siyang sumaya noon sa harapan ko. Naku, magandang balita yan kung ganun, sabi pa niya sa akin. Pero naiintindihan ko naman yon kung gano'n na lamang ang reaksyon niya. Doray, ano kaya kung magpakasal na tayo? Tanong pa niya noon sa akin. Ako naman ang nagulat at aaminin ko na noong mga panahong yon ay hindi pa ako handang magpatali sa sagradong sakramento ng kasal. Emilio, saka na lang muna natin yan pag-usapan. Hindi pa tayo handang magpakasal. Sabi ko na lamang noon sa kanya. Nasabi ko lang yun kasi gusto kong maging legal na yung pagsasama natin. Paliwanag naman ni Emilio sa akin. Nasabi ko kasi na hindi pa tayo handang magpakasal kasi wala pa tayong naiipong pera. Magastos din ang magpakasal. At saka dapat pinaghahandaan talaga yun. Katwiran ko naman. Na siya namang sinang-ayunan ng aking boyfriend. Payag naman ako magsama na lang muna tayo. Sabi ko pa sa kanya. Pero Doray, gusto ko pa rin na iaharap kita sa altar balang araw. Wika niya na siyang nagpakilig noon sa akin. Doon ko naramdaman, Papa Dudut, na malinis talaga ang hangarin niya sa akin noon. Doray, iniisip ko lang ang nanay mo. Sigurado akong nag-aalala siya sa iyo. Sa totoo lang ay hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko. Wika niya patungkol sa ginawa naming pagtatanan. Nakokonsensya ka? Tanong ko noon sa kanya. Siguro, hindi dapat kita tinakas sa nanay mo. Dapat, pinagpaalam pa rin kita sa kanya. Sabi pa niya sa akin. Dahil doon ay naka-plus points siya sa akin. Sa palagay mo ipapayagan tayo ni inay na magsama kung magpapaalam ka pa sa kanya? Siyempre hindi, di ba? Magsasiyang ka lang ng laway kay inay. Hay, wag mo nang isipin pa yon. Nagmamahalan tayo. Alam kong maintindihan ni nanay itong ginawa natin.
Maski sila ni tatay noon nagtanan din sila. Wala kang dapat na ipag-alala, mahal ko. Paliwanag ko ulit sa kanya. Doray, kung sa tingin natin ay ayos na ang lahat, bumalik tayo sa nanay mo. Ayaw ko kasing may sama ng loob siya sa atin. At saka para formal kong hihingin ang kamay mo sa kanya. Yon ang insist niya sa akin. Napatango naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. O sige Emilio, kapag ayos na ang lahat, saka tayo babalik kay nanay. Promise ko noon sa kanya. Basta Doray, handa akong patunayan sa kanya na karapat dapat na lalaki ako para sa anak niya. Dagdag pa niya sa akin. Papa Dudut, naging maayos naman ang unang 3 buwan ng pagsasama namin ni Emilio. Ramdam na ramdam ko noon ang init ng pagmamahal niya. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay unti-unting naglaho ang init na yon. Oo, hindi nagtagal ay nagbago ang pakikitungo sa akin ni Emilio. Ayaw ko mang isipin pero parang nagsasawa na noon sa akin ang kinakasama ko. At yun nga ay nalulong siya noon sa bisyo ng pakikipag-text sa ibang tao. Ayaw ko naman sana makialam sa inyong dalawa ni Emilio pero madalas kasi naming marinig dito sa labas na palagi kayo nagtatalo. Alam niyo ba kayo na ang pinagtatampulan ng chismis dito sa lugar natin? Sabi sa akin noon ni Aling Jem, isang kilalang marites. Pero so far ay ka-vibes ko siya at siya ang madalas magtanggol sa akin laban sa ibang marites na naninira sa akin. Hayaan niyo na lang po sila Aling Jem. Kung i-chismis nila kami, bahala po sila. Basta wala po kaming inagrabyadong tao. Ang sabi ko naman sa kanya. Doray, kung may mabigat kang problema, handa kitang tulungan ha. Magkaibigan tayo. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Alok pa niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim pagkarinig ko noon. Alam niyo Aling Jem, may problema nga po ako pero wala akong mapagsabihan. Ano ba yun? Sige sabihin mo na sa akin at huwag kang mag-alala. Hindi ko naman yan ipagkakalat sa iba at saka para na rin kitang anak. Wika pa niya sa akin. Dahil sa subuko na si Aling Jem ay nagpa siya kung ikwento na sa kanya ang aking problema. Alam ko po yun Aling Jem. Kayo lang po talagang pinagkakatiwalaan ko sa totoo lang. Aling Jem, sa paglipas ng mga araw po kasi nag-iiba ang pagtrato sa akin ni Emilio. Para ba siyang nanlalamig na sa akin at saka parang may tinatago siyang sikreto sa akin. Kinakabahan po ako. Ano-ano ba yung mga napapansin mo kay Emilio? Usisa ng matanda sa akin. Marami po. Una, palagi siyang may kinakausap sa cellphone niya. Tapos kapag may nagte-text sa kanya binubura niya kaagad. Tapos kapag maliliit na pagkakamali lang halos isumpa niya ako sa sobrang galit. Madalas niyang sabihin sa akin na pinagsisisihan niya na ako pa yung pinili niya. Tapos madalas siyang magbanta sa akin na hihiwalayan daw po niya ako Aling Jem. Hindi ko alam kung hanggang saan aabutin tong pagtitiis ko. Kwento ko habang may kirot akong nararamdaman sa aking puso. Bakit hindi mo siya kausapin ng masinsinan? Alamin mo sa kanya kung bakit siya ganun sa'yo. Payo ni Aling Jem sa akin. Sinubukan ko na siyang kausapin pero ayaw niya. Palagi lang po niya akong binabara. Kwento ko. Kailangan yung mag-usap na dalawa. Sa tingin ko yun lang ang tanging paraan. Baka kasi meron siyang mabigat na dinadala sa dibdib niya kaya ganun. Subukan mo ulit siyang kausapin. Senserong payo ulit sa akin ng aking kaibigan. Di bale, kakausapin ko ulit siya pag uwi niya. Yun ang naging desisyon ko noon. Pero Papa Dudut, kapag kinakausap ko si Emilio tungkol sa panlalamig niya sa akin ay madalas iyong nauuwi sa away. Kasi ba naman dahil iyon sa pakikipag-text niya sa kung sino-sino. Pero ang higit kong pinagselosan ay ang pakikipag-text niya sa nagngangalang Juday. Dahil nararamdaman kong espesyal ang babaeng yon kay Emilio. At nararamdaman kong ang Juday na yon ang dahilan kaya nanlalamig sa akin ang kinakasama ko. Dahil doon Papa Dudut ay ilang beses kong pinagbawalan si Emilio
na makipag-text sa Juday na yon. Pero hindi ko siya mapigil-pigil hanggang sa isang araw ay tuluyan ng nasira ang aming relasyon ni Emilio. Sino yung kausap mo ha, Emilio? Kumpronta ko sa kanya nang mahuli ko siyang may kausap sa kanyang cellphone. Hindi naman nakakibo si Emilio at halatang gulat na gulat sa paglitaw ko. Kanina pa ako narito sa likod mo. Akin na nga yung cellphone mo. Demand ko sa kanya. Pagkatapos ay nakahanap ako ng tiyempo para agawin ang kanyang cellphone. Doray, ano ba? Ibalik mo na yung cellphone sa akin. Galit na utos ni Emilio sa akin. Tumahimik ka. Sita ko sa kanya tapos ay inalam ko kaagad kung sino ang kausap niya sa cellphone. Narinig kong naghilaw ang isang boses ng babae as in malanding boses ng isang tipikal na kerida. Hayop kang babae ka? Kabit ka? Sigaw ko sa babae sa kabilang linya. At sino ka sa tingin mo para tawagin mo akong hayop? Sarkastikong balik sa akin ang kausap ko. Ako lang naman ang asawa ni Emilio. Ang lakas talaga ng loob mong kumabit sa asawa ko. Hayop ka? Nang gigigil kong sabi sa babae at napag-alaman ko ngang Juday ang pangalan niya. Hoy Doray, wag na wag mo kong mamumura dyan. At anong sabi mo? Ako kabit? Hindi naman kayo kasal ni Emilio? Nagulat naman ako sa akin narinig. Akalaing mong may guts pa si Juday na sabihin yon sa akin. Tigilan mo na si Emilio. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Akin siya. At ikaw, huwag kang magpapakita sa akin kasi kung hindi, sinisigurado ko sa iyo na papatayin kitang babae ka. Banta ko sabay patayin ng cellphone. Doray, pakiusap. Ibalik mo na sa akin ang cellphone ko. Pakiusap ni Emilio sa akin. Agad ko namang hinarap ang asawa ko. Hayop ka, manloloko ka? Ang kapal ng mukha mo? Walang yaka. Halos sambitin ko na noon ang lahat ng mura at masasakit na salita laban sa kanya. Kailan mo pa ako niloloko ha? Kailan pa kayo ng babaeng yan? Sumagot ka. Demand kong malaman sa kanya ang totoo. Matagal na kaming may relasyon ni Juday. Pag-amin pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nanginig sa galit ang aking buong katawan. Ang sama-sama mo, Emilio. Bakit mo ko nakuhang lokohin? Minahal naman kita. Bakit nakuha mo pa akong lokohin sa kabila ng lahat? Patawarin mo ako, Doray. Pero sinusunod ko lang ang puso ko. Pag-amin ni Emilio sa akin. Patawad pero hindi na kita mahal. May iba na akong mahal at si Juday yun. Kaya nakikiusap ako, ngayong alam mo na ang totoo, palayain mo na ako. Yun ang sinabi pa niya sa akin na naging dahilan para humagulhol ako sa kanyang harapan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari bigla na lamang akong dinugo na siyang kinataranta naming dalawa. Papadudot agad akong sinugod noon sa ospital at nawala ng malay pagkatapos. Pero bago ako nawala ng malay ay napuno ng galit ang aking puso. Hindi ko kasi akalain na magagawa sa akin yun ni Emilio. Naniwala ako sa mga sinabi niya sa akin noon na mahal niya ako at hindi niya ako sasaktan. Pero sinaktan niya ako. At ang masama pa ay siya pa ang dahilan kaya nanganib ang buhay namin ng anak ko. Kaya habang nasa ambulansya ako noon ay iniisip ko na bakit nangyari sa akin ang ganong pagsubok. Bakit ko pa minahal ang isang lalaking mapagbalat kayo tulad ni Emilio. Papadudot nag-agaw buhay ako noon at ang anak ko dahil sa ginawang pagtataksil at pananakit sa akin ni Emilio. Katulad nga ng sinabi ko ay napuno ng galit ang puso ko at halos hindi ko nakayanin pa. Pagkatapos kong isugod sa ospital ay nawala na ako ng malay. Ipinaubaya ko na lamang sa Diyos noon ang buhay namin ng anak ko. Hanggang sa muli akong nagkamalay, doon ay sumalubong sa akin ang isang nakakagimbal na katotohanan. Doray, patawad. Sising-sisi si Emilio ng mga sandaling yon. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi akalain na aabot sa ganito ang lahat. Samantala'y kinokontrol ko pa noon ang aking emosyon dahil masama sa akin ang magalit dahil sa mga nangyari. Nagtataka ako sa iyo kung bakit ka pa nandito.
Bakit, nakukonsensya ka ba? Kumpront ako sa kanya. Tama ka, nakukonsensya ako. Simpleng ang sagot ni Emilio. Pero damang-dama ko noon ang kanyang pighati. Huminga naman ako ng malalim at kinontrol ko pa rin ang aking sarili kahit na deep inside ay gusto ko nang umiyak. Baka nakakaistorbo na ako sa iyo. Sige na, umalis ka na. Puntahan mo na si Juday. Hindi ba sabi mo sa akin, siya na ang mahal mo at hindi na ako? Oo, maaaring mahal ko si Juday. Pero hindi kita kayang iwanan sa ganitong kalagayan mo. Pahayag niya sa akin. Siyempre, nasaktan ako sa mga sinabi niya. Hindi kita kailangan. Sige na Emilio, makakaalis ka na. Hindi ako aalis dito. Pero naputol yon nang bigla na akong magsalita ng may diin. Hindi ko kailangan ng tulong mo kaya sige na. Lumayas ka na. Baka magalit pa ako dito at lalo pang sumama ang lagay ko. Sabi ko sa kanya. Doray, pag-usapan muna natin tong estado natin bago ko umalis. Yun ang mungkahin niya na siya ko namang tinutulan. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi mo na ako mahal at si Juday ang mahal mo. Dahil din sa iyo kaya namatay ang anak natin. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Sagot ko. Gusto ko lang magpaalam ng maayos sa iyo. Agad ako nagsalita dahil sa sinabi niya. Para ano pa? Alam mo Emilio, sinasayang mo lang ang oras mo. Hindi kailanman magiging maayos ang isang pamamaalam na tulad nito. Pagkatapos mo akong saktan, pagkatapos mo akong ipagpalit sa ibang babae, magiging maayos pa ba ang tingin mo? Hindi naman nakaimik noon si Emilio at nakatingin lamang siya sa akin. Kung gusto mong hingin ang kalayaan mo mula sa akin, sige pinapalaya na kita. Malaya ka nang mahalin si Juday. Ano, masaya ka na ba? Tila may pagsusumbat o hinanakit ko noong sinabi sa kanya ang katagang yon. Sige Doray, salamat sa pagpapalaya mo sa akin. Yun lamang ang huli niyang sinabi sa akin bago siya umalis at tuluyan akong iniwan sa hospital ward. Sa puntong yon ay hindi ko na rin napigilang umiyak. Papadudot, hindi ko matanggap ang pagkamatay ng anak ko pero ang halos dumurog sa puso ko ay ang paghihiwalay namin ni Emilio. Dahil mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng galit na nararamdaman ko. Mahirap siyang kalimutan lalo na't marami din kaming masasayang alaala na pinagsamahan. At kahit na ilang beses niya akong sinaktan at pinaiyak at kahit na nakunan pa ako ng dahil sa kanya ay hindi ko pa rin makuhang kalimutan si Emilio. Oo papadudot, katangahan nga sigurong may tuturing pero ganun talaga. Samantala sinubukan ko pa rin ipaglaban si Emilio pero sa tuwing ginagawa ko yon ay lalo lamang ako nasasaktan. Kaya pilit ko na lamang siyang kinalimutan. Naghanap ako ng ibang lalaking mapagbabalingan ang pagmamahal ko at napunta yon kay Leoncio, isang lalaking mapagbiro pero mabait na tao. Pumunta ka lang ba dito para mang-asar? Tanong ko kay Leoncio. Isang araw habang kasagsagan ng pagtitinda ko. Hindi naman. Sa totoo lang pumunta ako rito para mangumusta. At saka alam mo na, manligaw na rin. Pa-cute na sagot niya sa akin. Napataas naman ako ng kilay sa sinabi niya. Manliligaw ka ulit? Teka, gaano ka ba kasigurado na sasagutin nga kita? Usisa ko sa kanya. Sasagutin mo ko. Alam ko naman kasi na gustong gusto mo ako Wika niya noon habang umaapaw ang kanyang self-confidence. Ibang klase ka rin ang kakapalan ng pagmumukha mo ha. Gusto ko yan. Dinaan ko na lang din siya sa biro. O kita mo na, gusto mo rin ako Pakipot ka lang, pinapahirapan mo pa ako. Hirit pa niya sa akin. Ang tagal ko na kasing nanliligaw sa iyo pero hindi mo pa rin ako sinasagot hanggang ngayon. Doray, ano ba ang gusto mong gawin ko para lang mapasakin ka na? Hirit pa ulit niya sa akin. Natawa lamang ako noon. Alam mo Leoncio, kung naiinip ka na tumigil ka na sa panliligaw sa akin. Sino ba kasing may sabi sa iyo, naligawan mo ako? Nagpapaligaw ba ako sa iyo? Hindi naman di ba? Maya-maya sabi ko pa sa kanya. Doray, alam ko kung ayaw sa akin ang babae o hindi. Kapag alam kong ayaw sa akin,
Hindi na ako nagpupumilit pa. Sa kaso mo'y nararamdaman kong gusto mo rin ako. Talagang hindi matatawaran ang kumpiyansa ni Leoncio na mapasagot ako. Sa pagkakataong yon ay napagpasyahan ko na ring aminin sa kanya ang totoo. Oo Leoncio, mahal kita. Nakita ko naman ang kislap noon sa mga mata ng aking manliligaw. Sinasagot mo na ba ako? Teka, bago kita sagutin, talaga bang mahal mo ako? Baka naman niloloko mo lang ako. Hirit ko muna sa kanya. Sinusumpa ko Doray. Ikaw lang ang mahal ko. Makakaasa ka na wala akong ibang babaeng mamahalin maliban sa iyo. Yun naman ang paniniguro niya sa akin. Talaga Leoncio? Wala kang girlfriend na iniwan sa probinsya? Panunubo ko pa noon sa kanya. Oo, at nagsasabi ako ng totoo Doray. Nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Sana'y tanggapin mo na ang pagmamahal ko sa iyo. Talagang consistent siya at hindi titigil hanggat hindi niya ako napapasagot. Samantala dahil sa espesyal kong nararamdaman para kay Leoncio ay isang desisyon na ang aking ginawa. Sige na, tinatanggap ko na, sinasagot na kita. Sabi ko na nga ba Salamat Doray, I love you sweetheart. Pahayag pa niya sa akin sabay halik noon sa aking pisngi. Papadudot ginawa kong panakipbutas si Leoncio. Sinubukan ko siyang mahalin at nagbabaka sakaling makakalimutan ko na si Emilio. Hindi naman mahirap mahalin si Leoncio dahil napakabait niyang tao. Oo, mapagbiro siya at makulit pero isa siyang mapagmahal at maalagang tao. Nararamdaman ko ang importansya at kahalagahan na hindi ko naramdaman kay Emilio. Gayunpaman, hindi ko kaagad naalis si Emilio sa puso ko kahit nasa puntong malapit na kaming ikasal ni Leoncio. Samantala isang araw ay isang tawag ang hindi ko inaasahang matatanggap. Mahal pa rin kita Doray. Tumawag ako sa iyo para alamin kung okay ka na ba. Kung pwede na ba kitang balikan? Hiling niya sa akin. Emilio, patawarin mo ako pero hindi na kita mahal. Seryoso kong sagot sa kanya. Tanggapin mo na lang na wala tayong pag-asang magkabalikan. Alam mo, hindi ko gustong saktan ka pero wala akong magagawa. Meron na akong ibang mahal. Pagtatapat ko pa noon sa kanya. At sino naman yan ha? Sino? Gusto niyang malaman noon kung sino. Si Leoncio. Emilio, si Leoncio ang mahal ko. Sa katunayan nga nagbabalak na kaming magpakasal. Emilio, patawad. Weak ako sa kanya. Pero Doray, hindi na naituloy ni Emilio ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang umiyak sa kabilang linya. Nabuntis na niya ako kaya magpapakasal na kami. Dugtong ko pa. Wala akong pakialam kung nabuntis ka man niya. Handa kong akuin ang anak mo. Bumalik ka lang sa akin Doray. Insist pa niya sa akin. Samantala'y napabuntong hininga naman ako. Pasensya ka na Emilio ha pero wala na talaga. Sana'y matanggap mo na ang katotohanan. Tapos na tayo at kung nasasaktan ka man ngayon, kasalanan mo rin yun kasi kung hindi mo ko niloko at pinagmalupitan ay hindi ako mawawala sa iyo. Ang sakit. Ang sakit. Hindi ko kaya Doray. Para akong mamamatay. Hagulhol niya noon sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wika ko naman kay Emilio. Gusto ko sana siyang aluin pero alam kong wala na akong magagawa pa sa kanya. Sige na Doray, ibababa ko na tong phone. Sana'y maging masaya ka na sa piling niya. Paalam. Pahayag niya sa akin at pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Aminin kong nalungkot ako para sa aking ex. Pero kahit anong gawin ko ay Leoncio na talaga ang pangalang tumatak sa puso ko. Samantala hindi ko na malaya noon na nasa likod ko na pala ang future husband ko at ako'y nilambing niya. Ipinagtapat ko sa kanya na tumawag nga si Emilio pero ayos lang yun kay Leoncio dahil ginagarantiya ko naman sa aking fiancé na siya na ang mamahalin ko habang buhay. Kumusta ka naman? Yung baby natin, sweet niyang tanong sa akin. Ayos lang kami ng anak mo. Aba, mukhang malusog nga ang anak natin. Nararamdaman kong parang sumisipa siya sa loob. Sagot ko naman sa aking love of my life. Talaga? Naku, palapit ka ng mga anak. Sabik na akong maging tatay, Doray. Sabi pa niya sa akin.
At yun nga Papa Dudut, na ikasal kami ni Leoncio. Ang buong akala ko ay siya na talaga ang mahal ko. Pero isang araw, isang realization ang biglang nagpagimbal sa aking buong pagkatao. Hindi ko pa pala lubusang mahal si Leoncio. Hanggang ngayon kasi si Emilio pa rin ang laman at tinitibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko at sa totoo lang ay nahihirapan ako. Oo, mabait ang asawa kong si Leoncio at mahal na mahal niya ako. Pero sa tuwing nakikita ko si Emilio ay hindi ko maiwasan ng manghinayang. May pagkakataon pa nga na parang gusto ko nang hiwalayan si Leoncio para lang kay Emilio. Papa Dudut, ano ba ang gagawin ko? Anong maipapayo ninyo sa akin sa sitwasyon na kinakasadlakan ko? Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa nyo ito at makakuha ng response sa inyo. Sana'y maging tugon nyo ang magbigay ng liwanag sa isipan ko na tama na ang minsang pagkakamaling nagawa ko. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Doray. Doray, ikaw lamang ang makapagsasabi kung sino sa dalawa ang mahal mo. Pero bilang isang kaibigan ay maipapayo ko sa iyo na mag-stick ka na lamang kay Leoncio. Asawa mo siya. Kasal kayo at sinabi mo na rin na ramdam mo talagang mahal ka niya. Si Emilio kasi mukhang tagilid ka pa rin sa kanya. Base nga sa iyong sulat ay hindi siya emotionally stable at may history na siya kung saan ay nagbigay siya ng sakit sa iyong kalooban. Kalimutan mo ng ex mo at mag-focus ka na lamang sa iyong pamilya, lalo na sa iyong asawa at anak. Tandaan mo, ang nararamdaman mo para kay Emilio ay para bang tukso lamang o di kaya ay panandali ang pag-ibig lamang. Mag-isip-isip kang mabuti. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Hingin mo ang gabay ng ating Panginoon nang sa ganoon ay maliwanagan ang iyong isipan. Hanapin po ang Gianna Vlogs. Para po sa aming family weekly vlogs, sana po ay makapag-subscribe kayo dyan. Ang link po niyan ay nasa channel na ito. Ganon din ang Kaistorya Horror para sa mga nakakatakot na kwento na araw-araw po naming pinopost. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa inyong Papa Dudut sa mga pinagsisikapan po naming ina-upload dito sa channel na ito at sa iba ko pang mga channel. God bless sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.